Lumabas na po yung sked ng Gilas Pilipinas para sa Olympic Qualifying Tournament. Dahil dyan, maraming tanong ang lumabas ha. Kakayanin ba ng Gilas Pilipinas na malampasan ang malalakas na koponan at makapasok dito sa Olympics? Tanong ulit, sino pwedeng maging coach ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament? Sino rin ang pwedeng maging players po natin, di ba? Abangan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Habang hindi pa nabubuo ang Gilas Pilipinas na sasabak sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon, lumabas na ang mga bansang kagrupo nito. Anong bansa nga ba naging kagrupo ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi ni Sir Benterado sa kanyang official Twitter or X account. Ang Gilas Pilipinas ay nakahanay sa Latvia at Georgia sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament mula Hulyo 2 hanggang 7. Gaganapin ang laro ng Gilas Pilipinas sa Riga, Latvia, isa sa 4 na site na pinili ng FIBA upang mag-host ng Olympic Qualifying Tournament. Ayun na, may kagrupo na po tayo pero yun nga po ang masakit po dyan, wala pa rin po tayong balita kung sino-sinong makakasama sa hanay ng Gilas. Lalo na, yung tatay yung head coach po nito, di ba? Hindi pa rin po malinaw kung sino-sinong players at mga coaches ang kasama po dyan. Yun po yung reality. Pero alam naman natin na kahit hindi pa po sila nagbibigay ng pahayag tungkol sa kalagayan ngayon ng pambansang koponan, nananatiling nasa isip po yan ng pamunuan. Hintay-hintay lang siguro tayo at isa pa, sanay tayo sa gipitang sitwasyon, di ba? Yung tipong kung kailan andyan na, saka lang tayo magkukumahog. Pero nagkakaroon naman tayo ng magandang resulta kahit gano'n, di ba? Nakakapag-perform naman tayo kahit paano. Ngayong nasa Group A ang Gilas Pilipinas, anong bansa ang magiging kakumpetensya nila base sa inilabas na pahayag? Ito po ang report ng Spin.ph staff. Makikipagkumpetensya ang Gilas sa Brazil, Georgia, Montenegro, Cameroon at host Latvia para sa isang pwesto sa Men's Basketball Tournament ng Paris Games kapag ginanap na ang FIBA Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon. Alam nyo, parang tinitignan ko pa lang yung mga pangalan ng bansa, medyo naiiling na ako Bakit? Yung Latvia kasi, number 8 po yan sa world ranking. Yung Brazil, number 12 po yan. Yung Montenegro, number 17. Tapos yung Georgia, number 23. Ibig sabihin, mabigat ang makakabakbakan ng Gilas Pilipinas para sa isang spot patungo po sa Paris Olympics. Of course, andun yung mentality na bilog ang bola, pero hindi kasi pwede nating basta sabihin lang yun ng ganun Kailangan matinding tiyaga, sikap at determinasyon ang dala ng Gilas sa pagpasok po sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Riga, Latvia. Dahil kasado na ang grupo na paghuhugutan ng natitirang 4 na slot sa Paris Olympics na paglalabanan ng 24 na bansa, alamin naman natin ang format nito. Paano nga ba ang format ng OQT kasama ang Gilas Pilipinas? Ito po ang report ng Spin.ph staff. Sa bawat tournament, ang bawat koponan ay maglalaro ng 2 laro laban sa mga koponan sa sarili nitong grupo. At ang nangungunang 2 koponan sa bawat grupo ay aakyat sa semifinal. Ang mga first place team mula sa Group A ay maglalaro ng second place teams mula sa Group B at vice versa sa bawat site. At ang mga semifinal winner ay magtatagpo para madesisyonan ang Olympic spot. Mahirap talaga yung tatahaking landas ng Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. Kitang-kita na po natin yung magiging senaryo. Pero sabi nga po nila, stay positive lang tayo. Bilog ang bola. Pero ang sikreto po dyan, huwag tayong mag-expect agad na sobrang taas para hindi tayo masaktan. Kung sakaling hindi maging magandang resulta na magiging kampanya ng Gilas para makapasok po sa napakahigpit na Paris Olympics. Actually, 4 na bansa po ang magiging punong abala para sa Olympic Qualifying Tournament. Isa na nga po dyan ang Latvia, kung saan andyan ang Gilas at ang Georgia sa Group A. At sa Group B, sa Latvia pa rin po yan, andyan ang Brazil, Cameroon at Montenegro. Sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa Greece, andyan sa Group A ang Slovenia, New Zealand at Croatia. Habang nasa Group B ang mga bansang Egypt, Greece at Dominican Republic. Sa Olympic Qualifying Tournament ng Spain, sa Group A, andyan po ang Lebanon, Angola at ang Spain. At sa Group B, andyan ang Finland, Poland at Bahamas. Ang huli, Olympic Qualifying Tournament sa Puerto Rico. Sa Group A, andyan po ang Mexico, Ivory Coast at ang bansang Lithuania. Habang sa Group B, andyan po ang Italy,
Puerto Rico at ang Bahrain. Ngayon, andyan na po yung schedule at andyan na ang grupo na kinabibilangan ng Gilas. Ang tanong, sino ang uupong head coach ng kupunan? Well, opinion ko lang naman po ito ha. Lahat naman tayo pwedeng magbigay ng opinion, di ba? Kaya para sa akin, pwede ulit si Coach Tim Cone. Wala nang patumpik-tumpik pa tayo dyan. Siya na lang ulit kasi andun yung momentum. Kakapanalo lang nila ng gold sa Asian Games. Ibig sabihin, mataas pa rin ang moral ni Coach Tim Cone sa ngayon. Oo naman, hindi naman pwedeng basehan ng panalo ng Gilas sa Asian Games. Kasi matitigas naman talaga makakabakbakan or makakaharap ng Gilas dito sa Olympic Qualifying Tournament. Pero aminin natin na siya yung pinaka-qualified sa kasalukuyan. So matapos po ang head coach sabihin na natin si Coach Tim Cone po yan in case na siya talaga yung mapili. Problema naman ngayon ang players na hahanay para sa Gilas Pilipinas. Sino-sino nga ba pwedeng pumasok po dyan? Again, opinion ko lang po ito para sa akin lang po ito. Yung batch ng players na sumabak sa World Cup, sila na lang po ulit. Alam na natin yan kung sino-sino sila, di ba? Doon sa naturalized player, baka complicated kay Jordan Clarkson. Siguro kung okay na si Brownlee, siya na lang ulit. Kung wala na siyang problema sa FIBA, bunga ng pagiging positibo sa cannabis, mas okay siya kung wala si Jordan Clarkson. Pero again, akin lang po to, sa akin lang po to. SBP pa rin ang magdi-decide sa lahat ng yan. So guys, kayo, ano sa palagay nyo? Sino ang sa tingin nyo ay pwedeng makasama sa hanay? Ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.